Magandang umaga po sa ating mga kapatid sa Panginoong Hesus. Welcome po sa Sunshine Family Worship Service. Purihin ang Panginoon sa pagkakataong ito na muli po natin siyang masamba sa ating mga tahanan. Napakalaking pagkakataon po nito sa atin na makapagpapuri, makapanalangin, makapag-aral ng salita ng Panginoon kasama ng ating pamilya. Basahin po natin ang salita ng Panginoon sa Awit, Kapitulo 128. Mapalad ang bawat tao na kay Yahweh ay may takot. Ang maalab na adhika ay sumusunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya at uunlad ang kanyang buhay. Sa tahanan ng asawa'y parang ubas na mabunga. Bagong tanim na ulibos may dulang ang anak niya. Ang sino man kong si Yahweh buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin, at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Ang magiging iyong apo, nawa ikaw ay abutin, naway maging mapayapa itong bayan ng Israel. Sige po, tayo po ay manalangin. Tungo po natin ang ating mga ulo at damhin ang presensya ng Panginoon. Panginoon, maraming salamat po. Pinapupirihan ka namin at pinapasalamatan, Panginoon, ngayong araw na ito. Maraming salamat, Ama, na sa pagsiyasat sa aming mga puso, Panginoon. Alisin niyo, Panginoon, ang anumang hadlang upang kami ay magkaroon ng dalisay, Panginoon, na pagsamba sa inyo, Panginoon. Maraming salamat, Ama, sa paggabay sa bawat isa. Maraming salamat sa pagkakataong ito na ibinigay niyo sa amin, na muli kami makapag-nalangin, makapag-aral ng inyong salita sa aming mga tahanan, Panginoon, kasama ang aming mga pamilya, Ama. Maraming salamat, Panginoon. Puspusin niyo kami ng banal na Espiritu sa pag-aaral ng inyong salita, Panginoon, ngayong linggong ito, Panginoon. Dalangin namin na ang bawat isa, Panginoon, ay magkaroon ng revelasyon, Panginoon, tungkol sa inyong salita, Panginoon. Lahat po ng ito ay dalangin namin sa pangalan ng bugtong ng anak sa Jesus. Amen. Amen. Good morning po sa ating lahat. Tayo po ay sama-samang umawit sa ating Panginoon, kasama po ang ating pamilya. Ako po inyong sabayan sa awitin ito. Ay di kayang
Muli, magandang umaga po sa ating lahat, sa mga tahanan, mga pamilya na nagkakasama-sama sa araw na ito upang ang ating Panginoon ay ating purihin, pakinggan ang kanyang salita, at patuloy po tayo magsama-sama upang ang Diyos ay itaas ang kanyang kadakilaan para ating parangalan ang ating Diyos dahil ang ating Diyos ay makapangyarihan at totoong nakakaalam ng lahat ng bagay na nangyayari po sa ating buhay sa panahon na ito. Mga kapatid, muli, tayo po ay humanda, tayo po ay manahimik, tayo po ay magkaroon ng pagkakaisa, ng diwa, upang ang ating Diyos ay ating pakinggan ngayong umaga. Tayo po ay manalangin, tayo po ay dumulog sa Panginoon, tayo pong lahat ay tumungo. Panginoon Diyos, aming Ama, nang lumalang ng lahat ng bagay, aming pinagtitiwalaan, aming kasinasamba sa umagang ito. Tinataas namin, Panginoon, ang inyong pong dakilang pangalan. Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba ang aming puso ngayong umaga na inyong pong salita ay nais po naming pakinggan. Nais po naming umasa sa inyo, Panginoong, sasabihin ngayong umaga. Alisin niyo po, Panginoon, ang aming mga makasariling kagustuhan, mga sariling kaisipan, Panginoon, na hindi po akma sa inyo pong kalooban, Panginoon. Iset niyo po ang aming puso. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng katahimikan, ang aming isipan at makinig sa inyo ngayong umaga. Panginoon, linisin niyo po ang aming puso. Ikaw ang maghari. Tulungan niyo po ang inyong lingkod na ibahagi ng malinaw, ng buntapang, ng maayos ang inyong pong salita ngayong umaga, Panginoon. At ang dalangin ko po, ang magturo ay ang banal na Espiritu, ang siya magpaunawa sa bawat makikinig sa kanyang sariling tahanan. Makikinig, Panginoon, ng bidyong ito ngayong umaga, Panginoon. Kaya, Panginoon, ang karangalan, ang kapurihan, pagsamba at pagluwalhati, at pasasalamat ay tanging sa iyo lamang, Panginoon. Sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. Mga kapatid, ating pong ihanda ang ating mga Biblia, ating pong hawakan, ating puso, ating isipan ay ating i-ready sa pakikinig po ng mensahe ng Panginoon. Ating pong pag-aaralan ngayong umaga ang aklat ni Tito, Kapitulo 3, at talatang 1 hanggang 2. So ating pong titingnan ngayong umaga ang salita ng Panginoon. Ating pong basahin. Palalahanan mo ang mga mananampalataya na magpasakop at sumunod sa mga may kapangyarihan. Kinakailangang lagi silang handa sa paggawa ng anumang mabuti. Huwag nilang siraan ang sinuman at huwag silang maging palaaway. Sa halip, dapat silang maging maunawain at mapagpakumbaba sa lahat. Ngayon po ay ating tingnan ang background history ng aklat ni Tito. So ito po ay sinulat ni Apostol Pablo para kay Tito. So si Tito po ay isang Griego na nakakilala sa Panginoon bunga ng paglilingkod po ni Apostol Pablo. At itinuring po siyang kamanggagawa. Siya po ay missionary o pastor. So saan po siya naglilingkod? Saan po siya tinawag ng Panginoon? So ang Krita po ay isang maliit na isla sa may part ng Mediterranean Sea na kung saan ang mga nakatira po doon ay halos mga Hudyo. Na ayon po sa mga scholar ng Biblia, sila po yung mga taong nasa Acts chapter 2 verse 11 sa panahon po ng Pentecost. 30 taon na ang nakalilipas bago sulatin ni Apostol Pablo ang libro ni Tito. So ayon po sa Life Application Study Bible, ang Crete po ay had a strong pagan influence because this small island may have been a training center for Roman soldiers. So bakit po si Tito ang sinugo ni Apostol Pablo? So ito po ang gusto mangyari po ni Apostol Pablo sa paglilingkod po ni Tito. So sinabi po ni Apostol Pablo sa verse 1, siya po ay sinugo ni Pablo upang patibayin ang mga mananampalataya sa isla ng Krita, upang palawakin ang kanilang kaalaman sa katotohanan tungkol sa pamumuhay
na makadiyos. At sinabi rin po ni Tito sa verse 5, chapter 1, sinabi po ni Pablo na ayusin ang mga bagay-bagay at maglagay ng mga pinuno na kung saan sinabi niya ang mga qualification ng isang Christian leader. At dito po sinugo ni Apostol Pablo si Tito sa Krita. So atin pong titingnan ang summary ng Book of Tito. Una po natin titingnan he organized the leadership in the church in chapter 1, verses 1 to 16. So at kung atin pong babasahin ang book na ito, ay inorganize po ni Pastor Tito o Missionary Tito ang Krita sa pagtatalaga ng mga leader ng iglesia. In chapter 2, verses 1 to 15, ay sinabi naman ni Apostol Pablo na turuan mo ang mga mananampalataya ng mamuhay na naayon sa turo ng Biblia. At ito pa rin po ang sinabi ni Apostol Pablo sa chapter 3 po ng Tito, verses 1 to 16. Nasabi ni Pablo na ituro mo o paalalahanan mo ang mga mananampalataya na sila ay maging mabuting halimbawa ang kanilang buhay sa kanilang pamayanan o sa lipunan o sa society. So bilang anak ng Panginoon ngayong umaga, nais ng Panginoon na tayo po ay magkaroon ng maayos na pananahan upang magkaroon tayo ng masayang pamayanan. So gusto ng Panginoon bilang mga mananampalataya na tayo po ay may masayang pamumuhay bilang mga mananampalataya at masayang pamayanan. So kung meron po tayong masayang pamumuhay, magkakaroon po tayo ng masayang society, may masayang lipunan, at doon po makikita ang ating pamumuhay bilang Kristiyano. So titingnan po natin ang mga katotohanan na sinabi ni Pablo kay kay Tito na ano ba ang dapat nating gawin bilang mga mananampalataya. So ito po, number 1, pagpapakita ng pagsunod sa pamunuan. At ang pangalawa, pagiging handa sa gawang mabuti. Pagpipigil sa salitang masama. Pag-iwas sa pakikipagtalo. Panglima, pagiging mahinahon. At pagpapakita ng kababaang loob. So ito po ay paanyaya o misyon ni Pastor Tito na sinabi po ni Apostol Pablo na siya mong ituturo sa iglesia ng Krita. So tingnan po natin ang unang katotohanan na nais ng Diyos na ating pong malaman na tayo bilang mga mananampalataya na ito po yung ating dapat gawin. Una ay ang pagpapakita ng pagsunod sa pamunuan. So pinakita po ng Panginoon na ang lahat ng mga mananampalataya ay dapat sumunod sa lahat ng batas o patakaran ng mga namumuno o maaari mga bagay na kung saan ay tinuturo ng ating barangay, ng ating municipality o ng ating bansa. So nagpapakita po na sinabi ng Panginoon na tayo mga mananampalataya ang dapat ay magpakita ng pagsunod. Nasa sa atin po ang utos ng Diyos na tayo ay magkaroon ng unang pagsunod. Na tayo dapat ang unang susunod kung anong pinag-uutos ng pamunuan. So sinabi po sa Exodus chapter 22 verse 28 na huwag ninyong lapastanganin ang Diyos, nimurahin ang mga pinuno ng inyong bayan. So umaasa po ang Panginoon na tayong mga mananampalataya, Christian, believers o disciple ng Panginoon na tayo po ang unang tutupad at susunod sa batas. Without the law, everything is out of order. Naniniwala po kayo doon. Kung ang bayan ito, kung ang barangay na ito, kung ang munisipyong ito, kung ang ating bansang ito, ay wala pong batas, wala pong guide. Sabi ng Panginoon, magulo. Walang order. Maari po kung wala talagang batas, hindi po safe ang ating paglabas ng ating tahanan. Hindi po safe mag-drive. Kasi wala pong safety
city, pagdating sa kalsada. Ano po? Yung ating mga ari-arian, hindi safe. Pwede siyang kuhanin ng ibang tao kasi walang batas. Ano po? Marami ang krimen. Maraming hindi magaganda mangyayari kung walang order. Chaos is not God's will for the world. Law and order are God's will. So mismo pong ang salita ng Panginoon, ang Biblia, ang Old Testament, ang New Testament, ay kung saan makikita natin at mababasa natin ang order ng Panginoon sa mga mananampalataya sa buong mundo. So sabi ng Panginoon, tayo po ay dapat sumunod sa batas. Huwag natin silang mumurahin, huwag natin silang pagsasalita ng masama, at maging obedient po tayo. Mga kapatid, alam ko po, isa sa pinakamagandang gawin natin ngayon, una, bilang mga mananampalataya, una ay sumunod sa batas. Pangalawa, mahalin natin ang mga namumuno sa ating gobyerno at irespeto ang mga tao ito. Sa mga mananampalataya, sana hindi po tayo ang unang kakikitaan na tayo po ay lumiliban o tumatalon sa batas o sumusuway sa batas. Roma 13 verse 1, ang bawat kaluluwa ay pasakop sa mataas na kapangyarihan. Hindi lang po mga mananampalataya, lahat po, pati mga unbeliever. Sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos, at ang mga kapangyarihang yaoy, hinirang ng Diyos. Mga mananampalataya, hindi po tayo above the law. Ano po? Tayo po ay magpapasakop sa kung ano ang pinapatupad ng ating batas. Sa panahon po na ito, marami ang batas. At dapat alamin natin kung ano ang batas upang hindi po tayo magkaroon ng problema, upang hindi po tayo magkaroon ng pagsalungat sa ating batas. Mga kapatid, kung po tayo sumasalungat sa ating batas, tayo po ay sumasalungat sa batas ng Panginoon. Unang Pedro chapter 2 verses 13 to 14, kayo'y pasakop sa bawat palatuntunan ng tao alang-alang sa Panginoon, maging sa hari na nakatataas o kataas-taasan o sa mga gobernador na sinugo niya sa paghihiganti sa mga nagsisigawa ng masama at sa kapurihan ng nagsisigawa ng mabuti. Mga kapatid, mahalaga po na tayo po ay magpasakop. Tayo po ay sumunod. Tayo po ay magpailalim sa kung ano ang sinasabi ng Panginoon at kung anong sinasabi po ng ating batas. Sa panahon po ngayon, tayo po ay hindi po dapat lumampas sa kung ano ang nais ng Diyos sa atin. Sapagkat kung tayo po ay lalabas sa mga bagay na ito, tayo po hindi nagiging kalugod-lugod sa Panginoon. For the believer's duty, the rulers and the law oppose God. Kung tayo po ay sasalungat sa batas o sa law, sa rulers, ay hindi rin po tayo sumusunod sa Panginoon. We need to show our loving and joy, peaceful and wonderful life can be if people will obey God and obey the civil authorities of this world. So nawa, mga kapatid, tayo po ay magpakita ng ating pong pagsunod sa ating pong pamunuan. Pasakop tayo, ipanalangin natin ating gobyerno, mahalin natin ating gobyerno, irespeto natin ang mga taong namumuno, sapagkat mahirap ang kanilang ginagawa. Ano po? Hindi dapat natin silang sumbatan. Hindi dapat nating baguhin ang batas. Kung ano po ang sinabi ng batas, doon po tayo magko-comply sa kung ano ang sinasabi ng ating bansa. So, obeying the civil law is only the beginning of our Christian responsibility. We must do what we can to be good citizen. Ano po mga kapatid? Tayo po ay good citizen kung tayo po ay sumusunod sa batas. Pangalawa, pagiging handa sa gawang mabuti. Tayo po ay nakatira sa isang lugar na kung saan maraming mga tao ang ating kasama sa komunidad.
So paalala po ni Apostol Pablo kay Tito na ito ituro mo sa mga mananampalataya. Ito po ay para sa atin mga mananampalataya. Hindi po ito para sa kanila. At sabi po sa verse 1, pagiging handa sa gawang mabuti. Hebreo 13 verse 16. At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Gusto po ng Panginoon na dapat lagi tayong handa sa paggawa ng mabuti. Kung gusto po lagi nating managana ang biyaya ng Diyos sa ating buhay, ay dapat lagi tayong ready. Lagi tayong nakahanda sa paggawa, pagtulong, at pagpapakita ng kabutihan sa ibang tao. So, ang ating pong pananampalataya ay nagpapakita ng ating pong paggawa. Faith without works is dead. Pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. Alam niyo po, ang mga taong laging bukas ang palad para sa iba ay laging pinapasagana ng Panginoon sa lahat ng bagay. So, utos po ng Panginoon, huwag nating kakaligtaan. Bilang mananampalataya, dapat nandun agad tayo ready, tayo nakaabang. Ano po? Tayo nag-aantay lang, na tumulong sa ating kapwa. Ipakita po natin sa panahon ngayon ng ating pagtulong. Huwag lagi po nating isipin kung anong bagay na matatanggap natin para sa ating sarili. Ang mahalaga, tayo ay nagiging bahagi ng kabutihan at pinapakita natin ang kabutihan ng pagiging isang anak ng Panginoon. Pilipos chapter 2 verses 3 to 5. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Mga kapatid, pagyamanin natin ang ating buhay. Lagi nating isipin ang mga bagay na kung saan pwede nating ibigay para sa iba. Sa pagmamalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. Naway magkaroon kayo ng pagkaisipang na tulad ng kay Kristo Jesus. Mga kapatid, ang tunay na matured na mananampalataya ay ang hindi nag-iisip para sa kanyang sariling kapakanan. Lagi niyo pong isipin ang ibang tao. Lagi niyo pong isipin ang pangangailangan ng ibang tao. Ganyan po ang tunay at nagmamahal na mananampalataya. Yan po ang gustong makita ni Apostol Pablo sa buong Krita. Maging blessing po. Yan din po ang sinabi ng Panginoon sa bansang Israel. Yan din po ang pinangako ng Panginoon kay Abraham. Ikaw ay magiging blessing, ang iyong angkan ay magiging blessing, hindi lang po sa kanilang pamilya, kundi sa buong mundo. Mga kapatid, ikaw ba? O ako ba? O tayo bang lahat ay nagiging pagpapala sa ating pamilya, sa ating kapitbahay, sa ating komunidad, sa ating bansa? Dapat po lagi tayong handa sa gawang mabuti. Awit 37 verse 3. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at manahang kaligtas sa lupain. Alam niyo po, kapag ginagawa natin ang bagay na ayon din sa kapurihan ng Panginoon at sa kapakanan ng iba, sabi ng Panginoon, tayo iligtas. Alam niyo po, ang biyaya ng Panginoon. Tayo po ay laging safe. Tayo po ay laging bibigyan ng Panginoon ng kaligtasan. Alam niyo po, ang sarap tumulong. Ang sarap mamakit ang ibang tao ay tinulungan mo. Hindi po natin naisipin, ano ba ang gusto kong matanggap ngayon? Anong kulang sa akin upang madagdagan ako? So, pagiging handa sa gawang mabuti. Ang pangatlo, pagpipigil sa salitang masama. Mga kapatid, bilang isang tao na namumuhay sa community, gusto po ng Panginoon na tayo ay kinakikitaan ng magagandang pananalita. Pananalitang may encouragement, pananalitang may pag-ibig, pananalitang nakakatulong sa ating kapwa.
Awit 101 verse 5, ang sumisirang puri sa lihim sa kanyang kapwa ay aking ibubuwan. Siya na may pagmamataas sa tingin ay ang pagpalalong puso ay hindi ko titiisin. Ayaw po ng Diyos na tayo na mananampalataya ay nagsasalita ng laban sa ating kapwa. Nagsasalita ng hindi maganda. So sabi ng Panginoon, kahit nga mag-isip, isipin mo man, pinatay mo man, pinagsalitaan mo man ng masama sa iyong isip, sabi ng Panginoon, ay hindi ko titiisin. Ano? Alam ng Diyos ang iniisip natin sa ating kapwa. Kawikaan 10 verse 18, ang nagtatanim ng puot ay puno ng kasinungalingan. Ang naninira sa kanyang kapwa ay isang taong mangmang. Paalala po sa atin ito ng Panginoon na tayo bilang mananampalataya, bilang believers, bilang Kristiyano, ay ayaw ng Panginoon na tayo ay nagiging involved ang ating buhay sa mga ganitong kasiraan, sa mga ganitong kamangmangan. So mga kapatid, ang pagpipigil po ng ating dila ay ang pagpananatili po ng magandang relasyon natin sa ating kapwa. Ano po? Mag-isip muna tayo. Ito bang aking sasabihin ay makakatulong sa aking kapwa? Ito ba ay makakapagbigay encouragement? Ito ba ay makakapag-build ng aming relationship? Ito bang sasabihin ko ay mas magiging maigting ang aming pakikipagkaibigan? Mas magiging maigting ba ang aming samahan kapag ba ang salitang ito ay sinabi ko? Ang salita kung di katanggap-tanggap ay maghahatid po ng kaguluhan sa pamilya. Magkakaroon po ng brokenness. Magkakaroon po ng gap. Magkakaroon ng separation. O kung meron man tayong mga salita na hindi po dapat nating sinabi, ay magkakaroon po ng trouble sa ating pong community. Ang bawat salitang di maganda ay maghahatid po ng kasamaan. Pigilin po natin ang ating dila. Maging blessing po yung ating dila. Sabi nga po ng salita ng Panginoon, ang ating pong dila ay ginagamit natin bilang pagbibigay papuri sa Panginoon, ay huwag na nating gamitin naman sa pagsasalita, sa paninira sa ating kapwa. Ano po? Hindi po natin igaganti ang kasamaan. Sabi nga po, kapag binato ka ng bato, patuhin mo ng tinapay. Gawa natin ang mabuti, daigin natin ang masama ng gawang mabuti. Bilang mga Kristiyano at anak ng Diyos, dapat tayo po mismo ang kinakikitaan ng magandang pananalita sa ating kapwa na nakatutulong, nakakapagpalakas, nakakapagpatibay, mayroon pong pag-ibig, at nagiging dahilan upang magkaroon po tayo ng pagkakaisa. Mga anak ng Diyos, mga iglesia, dapat tayo ang manguna sa pagpapakita ng magagandang pananalita upang madaig natin ang gawang masama at maling kaugalian. Magpigil tayo. Magkaroon tayo ng preno. At mag-isip tayo, ito bang salitang ito ay katanggap-tanggap sa Panginoon? Alam niyo po mga kapatid, yung ating iniisip sa ating kapwa, yung ating sinabi sa ating kapwa na hindi maganda, ay magkakaroon po tayo ng accountability sa Panginoon. Balang araw, yung mga salita pong walang saysay, mga salitang mapanira, ay pananagutan natin sa Panginoon. Kaya mag-ingat tayo mga anak ng Diyos, mga mananampalataya, Iglesia ng Diyos. Kawikaan 11 verse 9, ang labit ng walang Diyos sa iba ay mapanira. Ngunit ang dunong ng matuwid ay nagliligtas ng kapwa.
Ang ating po bandila ay maka-Diyos. Nagsasalita po ba ito na may pag-ibig? Sabi po dito, ang tunay na matuwid, ang tunay na may takot sa Panginoon, ay nagpapanauli ng magandang relasyon. Ano po? Nagbibigay ng impact sa tao, nag-i-encourage. At hindi nang di-discourage. Jeremiah 9:24, kung may nais magmalaki, ang pinagmamalaki niya ang pagkakakilala at pagkakaunawa sa akin, sapagkat ang aking pag-ibig ay hindi nagbabago, makatarungan at matuwid ang mga ginawa ko. Ito ang mga bagay na nais ko. Ako si Yahweh ang nagsasabi nito. Mga kapatid, wala tayong may pagmamalaki. Hindi ang ating pera, hindi ang ating kayamanan. Pagmalaki natin sa ating buhay ang ginawa ng Diyos. Sabi nga, ang lahat ng bagay na meron sa atin ay temporary. Maaaring pahiram lang yan sa iyo ng Panginoon. Mas maganda ay ating ipamahagi, ating itulong, ating i-share sa iba, at mas lalong pagdadamihin ng Panginoon ang mga bagay na ito. At hindi pagkukulangin ng Panginoon ang iyong pinanggagalingan. Sapagkat kung ang Diyos ang pinanggalingan ng mga bagay na ito at may accountability sa Panginoon, sinusulit mo sa ito sa Panginoon at binibigay mo sa kapwa mo, mas lalo kang i-bless ng Panginoon. Mas lalo magiging prosperous buhay mo. At magkakaroon ka ng impact sa community. Merong masayang community. Ano po? Masaya ang mga tao doon. Magiging blessing ka sa mga tao doon. At sasabihin nila, ito ang anak ng Diyos. Ito ang tunay na anak ng Diyos. Nagmamahal sa kapwa. Pang-apat, panawagan ni Apostol Pablo na ituro ni Tito sa mga nanampalataya sa Krita ay ang pag-iwas sa pakikipagtalo. Ang tunay po na anak ng Diyos ay maiwas sa gulo at hindi nakikipagtalo. Hindi po tayo yung taong naghahanap lagi ng argumento. Ibig sabihin, hindi tayo naghahanap ng diskusyon. Maaring magandang diskusyon, pero huwag nating hayaan na sa ating argumento o diskusyon, tayo ay makikipag-away. Tayo ay makikipagtaasan ng boses sa ibang tao. Tayo po yung dapat ang taong mahinahon. Tayo yung dapat taong umiiwas sa gulo. Ano po? So may mga tao pong mahilig makidebate. Ano po? May kilala kayo niyan? May mga tao mahilig makidebate? Sila po yung mga uri ng taong pinanggagaling ng kaguluhan. Na paghati-hati o pagkakampi-kampi. Ano po? So hindi po nalulugod ang Diyos sa mga ganyang uri ng karakter o behavior ng isang mananampalataya. Mga mananampalataya, dapat hindi makita sa atin na tayo nakikipag-away. Hindi dapat makita sa atin na tayo nakikipagtalo. O dapat hindi tayo makita o sangkot man sa anong gulo. Ang anak po ng Diyos ay marunong magpigil sa sarili. Laging pumapanig sa kaayusan. Hindi binibigyan daan ang kaaway upang magkaroon ng di pagkakasundo. Mga anak ng Diyos, tayo po dapat ang daan ng pakikipagkasundo. Tayo dapat yung nakikipagkasundo sa mga tao. Ating pag-usapan yan. Huwag tayo magtaas ng boses, umupo tayo. Pag-usapan natin ang bagay na ito. Maaayos ito. Kung gusto po nating maiwasan ang pakikipagtalo, ayaw nating masira ang relationship natin sa ibang tao. Lalo na po ang relationship natin sa ating mga mahal sa buhay. Lalo na po ang ating relationship sa ating kapwa Kristiyano. Ano po? Hindi po tayo yung daan ng pagkakagulo, ng pag-aaway-away. Nakakahiya. Mga anak ng Diyos, kung makita man tayo nakikipagtalo, nakakahiya tayo. O nakakahiya ka. Dapat
Tayo po yung umiiwas sa gulo. Awit 140 verse 2, Siya'y nagpaplano at kanilang hangad, palaging mag-away at magkagulo ang lahat. Ano? Ito po yung mga taong nagsusuy-suy para magkagaroon ng gulo. Ano po? Mga kapatid, iwasan natin ang yan. Alam yan ng Diyos. Kawikaan 3 verse 30, huwag ka makipag-usapin sa kanino mang nang walang kadahilanan, kung hindi siya gumagawa ng kasamaan sa iyo. So sa ayon po sa ibang version, huwag kang gumawa ng ibang kwento sa buhay ng isang tao kung wala naman siyang ginagawang masama sa iyo. May mga ganyan pong uri ng tao, may pinag-iinitan lang, wala namang ginagawa itong tao. Pero ang ginagawa ng tao ito, chinichismis ang mga bagay na hindi maganda sa tao ito. Gumagawa ng kasama. Kung hindi naman siya gumagawa ng kasama sa iyo. Pinapasama mo yung tao na wala namang kaalam-alam. O wala naman siyang bagay na ginawa sa iyo, pero sinasabi mo sa ibang tao ang kanyang bagay na hindi naman niya alam na ginagawa niyang masama sa iyo. Ano po? Sa madalit sabi, sinisiraan mo isang tao. Mga kapatid, ayaw ng Diyos na tayo po ay makigulo. Ayaw ng Diyos na tayo ay makirambol, makidebate, laging nakikipag-away. Ano po? Ayaw po ng Diyos, lalo na po sa loob ng iglesia. Ayaw po ng Diyos na tayo po ay nag-aaway-away. Ayaw po ng Diyos na meron tayong plano na hindi natin pagkakaisahan. Ano po? Mga kapatid, kung gusto po natin maging maganda ang takbo po ng ating komunidad, ng ating barangay, ng ating bansa, mga kapatid, huwag na tayo makisama sa gulo ng ibang tao. Huwag na tayo makisama sa rally ng ibang tao para lang isigaw na hindi tama ang ginagawa ng gobyerno. Bakit hindi kami nabigyan? Dapat sila ang hindi bigyan, kami ang bigyan. Nagkikreate tayo ng bagay na kung saan ay hindi dapat tayo involved. Kapatid. At ang panglima, pagiging mahinahon. O ang panglima, second to the last, ang pagiging mahinahon. Efeso 4 verse 2, ng buong kapakumbabaan at kamuan na may pagpapahinuhod na nagbatahan kayo sa pag-ibig. Ano po, mga kapatid, na gusto ng Panginoon na lagi tayong mababa ang ating puso. Meron tayong kaamuan. Ano po? Tayo po ay gentle. Mahinahon tayo makipag-usap. Mahinahon tayo makisama sa ibang tao. Ano po? Sinabi na Apostol Pablo kay Tito na they had to be careful about what they said. Ano po? They had to be careful about what they did. Maging careful tayo sa ating sinasabi, maging careful tayo sa ating ginagawa dahil nakikita po ng ibang tao ang ating ginagawa. Ito po ay para sa ating mga mananampalataya. Para sa aming mga pastor, para sa mga membro ng iglesia, para sa mga Kristiyano. Pinaalalahanan ni Pablo o ni Apostol Pablo si Tito na turuan sila na mag-ibigan o mag-ibigin ang pagiging mahinahon. Maging pagpapala tayo sa ating mga lugar at kakikitaan po tayo ng pagiging kalmado. Colossus 3 verse 12, magbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Diyos na mga banal. Minamahal ng isang pusong mahabagin, ng kagandang loob, ng kababaan, ng kamuan, ng pagpapahinuhod. Lagi nating ibihis ang ating pagiging Kristiyano. Tayo ay anak ng Diyos. Huwag nating huhubarin ito, tayo binago ng Panginoon.
Ang mga dating bagay ay ating kinalimutan na. Sabi nga ng salita ng Panginoon, hinirang tayo ng Diyos ng mga banal. At minamahal ng isang pusong mahabagin, maganda po ang ating loob, tayo po ay maamo, at marunong tayong magpakumbaba. At ang pangalan po ay pagpapakita ng kababaang loob, o pagpapakita ng humility. A humble person simply loves people and loves peace. Ano po? Ang taong mapagkumbaba ay totoo nagmamahal sa kanyang kapwa. At minamahal niya ang kapayapaan. Ayaw niya na may gulo. Ayaw niya na may away. Ayaw niya na may sigawan. Mga kapatid, mayroong pagmamahalan. Ako po'y naniniwala na ang taong may mababang loob ay liligtas ng Panginoong Diyos sa lahat ng kaguluhan. Ang may mababang puso ay laging lumilingap ng magandang pakitungo sa lahat at hangad nito ay kaayusan ng lahat. So, ito po yung ating dapat maging attitude, mga kapatid. Marunong tayong magpakumbaba. Marunong tayong bumaba sa ating mga pride. Ano po? Kung meron man mga taong hindi gusto sa atin at para bantila nakikipag-away ang taong ito sa atin, ano po sabi ng Panginoon? Be gentle. Ano po? Umiwas sa gulo. Ipakita po natin ang ating kababaang loob. Ang taong nagpapakumbaba ay ang taong kayang pigilin ang kanyang sarili. Ano po? Gusto ng Panginoon na ayaw ng Panginoon na tayo ay tumatapak sa ibang tao. Nagiging mataas tayo. Dapat natin kontrolin ang ating sarili, ang ating espiritu, at ang ating pag-iisip. Hindi po lagi tayong sumusugba sa away, sa gulo. Ano po? Ang tunay pong gentle, o the gentleman walks in a humble, tender, but strong state of mind. He denies himself. Kinakalimutan niya ang kanyang sarili. Giving utmost consideration to others. Lagi siya marunong magpalamang. Ano po? Lagi mong iisipin ang kapakanan ng ibang tao. Ano? Pastor, paano naman kami? Nadaig na kami. Hindi po. Yan po ang sabi ng Panginoon. Hindi man sa tayo magpapadaig, kundi tayo ile-level dun sa bagay na kung saan gusto ng Panginoon. Be humble. Ang taong mahinahon at mapagkumbaba ay nakakalimot sa sarili at laging hinahangad ay ang kagandahang para sa iba o kagandahan para sa iba. Gaya po ng ating Panginoong Hesus, siya po ay namatay para sa atin. Ano po? Hindi niya po itinuring ang kanyang sarili. Pilipos 2 verse 5, Mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito ay na kay Kristo Jesus din naman. Sabi po sa English version sa NIV, your attitude should be the same. Your attitude should be the same as that of Christ Jesus. Mga kapatid, bakit ba tayo tinawag na Christian? Kasi nandun yung pangalan ng Panginoon Christ. Tayo po ay follower ng Panginoon. Hindi tayo follower ng mundong ito. Tayo po ay follower ng Panginoon. Kung ano meron ang Panginoon, siya dapat din po ang attitude natin. Should be the same. Ang ating pong Panginoon, nagpakumbaba. Hindi niya po itinuring siya po ay Diyos. Ano po? Siya po ay nagkatawang tao at pinili na mamatay doon sa krus para po tayo ligtas. Siya po ay nagpakababa. Na po siya hinahagupit ng mga tao, hindi po siya lumalaban. Dinoduroan. Kinukot siya, pero hindi siya nagsasalita. At alam niyo po ang sabi ng Panginoon, Panginoon, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Nandun po yung pagpapakita ng Panginoon na dapat siya po yung ating modelo. Na tayo po bilang mga anak ng Panginoon ay nagiging modelo sa ating pamayanan, sa ating lugar na kung saan kinabibilangan. Na tayo po ay mga taong mahinahan. Tayo po ang Kristiyanong mahinahan. Tayo po ang Kristiyanong mapagkumbaba ang loob. Efeso 4 verse 3,
na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipag-isa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. Mga kapatid, ingatan po natin ang ating patotoo, ang ating testimony. Hindi dapat po masira. Ano po? Dapat po maayos ang ating pong pakikitungo sa ibang tao. So ito po ang dapat makita sa atin mga kapatid. Ang bunga ng banal na Espiritu ay ang pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Maayos na pananahan, masayang pamayanan. So muli po, ating pong basahin muli ang salita ng Panginoon, ang pagpapakita ng pagsunod sa pamunuan, panalangin, respeto, mahalin natin ang ating gobyerno, pagiging handa sa gawang mabuti. Ano po? Maging blessing po tayo sa ibang tao, sa ating komunidad, sa ating lugar na kinabibilangan. Pigilin po natin ang ating mga dila. Bigay po tayo ng mga encouragement, word of encouragement. I-build up po natin ang ating mga kasama. Pag-iwas po sa pakikipagtalo, pakikipag-away, ugulo. Lagi po tayo maging mahinahon sa lahat ng bagay. Ano po? Hindi lagi tayo magre-react na hindi po tama. At pagpapakita po ng kababaang loob. So mga kapatid, paalala po ng salita ng Panginoon, basahin po natin ang Tito. Na ito po ay sinabi ni Apostol Pablo na ito po dapat ang ating maging model. Na ito po dapat ang makita po sa atin. Nawa po paalala na hindi po tayo dapat tumigil sa ating buhay Kristiyano. Ating pong laging salisikin. Basahin po natin mabuti ang salita ng Panginoon. Tayo po ay laging manalangin. Lagi po tayo magkaroon ng oras sa ating pananalangin. Tayo po ay makipagniig sa ating Diyos na ang battle na ito ay hindi para sa atin, ano po, kundi para sa Panginoon. Wala tayong kayang gawin kundi is to pray and trust the Lord. Believe in Him. Ano po? So mga kapatid, tayo po ay laging mag-ingat sa ating sarili. Ingatan po natin ating pamilya. Ingatan natin ating patotoo. At lagi po tayong magpasalamat sa Panginoon. Tayo pong lahat ay tumungo at tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito na inyo pong paalala sa amin. Na kami po ay mamuhay sa pamayanan ito, Panginoon. Na attitude na dapat kakitaan ng isang tunay na mga mananampalataya. Isang iglesia, Panginoon. Isang tunay na anak ng Diyos. Isang true believer ng Panginoon. Sa panahon po ito, Panginoon, marami po nangyayari sa aming paligid. Panginoon, tulungan niyo po, Panginoon, na maingatan namin ang aming pong mga patotoo bilang anak mo. Tulungan niyo po kami mamuhay ng ayon po sa kung ano po ang sinasabi ng Biblia, Panginoon. Matuto kaming sumunod sa batas, Panginoon. Ang pagsunod po sa batas ay ang pagsunod din namin, Panginoon, sa inyo. Mahalin po namin ang bawat isa. Mahalin po namin ang aming kapwa. Extend po namin ang aming tulong, ang aming pag-ibig. At ikaw po nawa ang makita sa aming buhay. Panginoon, muli, i-bless niyo po ang bawat isa na nakinig. At hindi lang po ang nakinig, kundi ang bawat mag-a-apply at magsasabuhay na inyo pong salitang ito. Ngayon po. Ito po aming dalangin, papuri, pagsamba at pasasalamat ay tanging sa ilamang pong pangalan, Panginoong Jesus. Amen. So mga kapatid, keep safe and God bless. Purihin po.